Minsan, ang sarili mong kadugo ang siyang pinakamalaking banta sa iyong buhay. Sinasabi nila na walang lugar na mas payapa kaysa sa sariling tahanan, ngunit paano kung ang mismong bagyo ng kasamaan ay nagmula sa mga taong kasama mo sa iisang bubong, sa mga taong dumadaloy ang iisang dugo sa inyong mga ugat, 22 taon. Isang mahabang panahon na sapat na upang ibaon ng alikabok ang lahat ng kasuklam-suklam na sikreto sa ilalim ng malamig na lupa ng isang malawak na taniman ng mangga sa labas ng bayan ng San Pablo. Walang sinuman sa maliit at relihiyosong bayang iyon ang makakaisip na sa likod ng perpektong imahe ng isang pamilya, sa likod ng isang lalaking itinuturing na pinakamabuting anak sa buong bayan, ay isang madugong palabas na maingat na pinagplanuhan. Taong 2016. Ang nakakapasong init ng tag-araw sa Pilipinas ay tila tumutupok sa bawat dahon ng mga puno. Sa loob ng isang lumang bahay na gawa sa kahoy na matagal nang binalot ng lumot at pinalipas ng panahon, patuloy na pinupunasan ni Mateo ang makapal na pawis sa kanyang noo. Hawak ng mahigpit ang isang maliit na bareta. Maingat niyang tinatanggal ang bawat piraso ng nabubulok na tabla sa dingding. Ang bahay na ito ay ang kanyang pamana, ang lugar na naglalaman ng napakaraming alaala ng kanyang pagkabata kasama ang kanyang huwarang ama na si Jose. Mula nang tumanda ang kanyang ama at lumipat sa syudad upang doon manirahan, ang lugar na ito ay napabayaan. Kaya naman napagpasyahan ni Mateo na kumpunihin ito gamit ang sarili niyang mga kamay bilang paghahanda para sa kanyang sariling pamilya. Ang matalim na tunog ng nabibiyak na kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik at maalikabok na espasyo. Nang bumagsak ang isang malaking bahagi ng kahoy na dingding sa pangunahing silid-tulugan, isang mainit at nakakasakal na hangin na may amoy ng amag ang sumalubong sa kanyang ilong. Sa sandaling numipis ang makapal na alikabok, biglang tumigil ang mga mata ni Mateo. Sa pinakailalim ng madilim na siwang ng dingding na ipit sa pagitan ng dalawang pangunahing haligi ay isang itim na plastic bag na binalot ng napakaraming tape at tila matagal nang pinamugaran ng mga gagamba. Isang kakaibang kutob ang gumapang sa likuran ng 30 taong gulang na binata, dahan-dahan, at may pag-aalinlangan niyang inabot ang maitim na balot. Napakagaan nito. Ngunit may dalang isang hindi maipaliwanag na bigat na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang malutong na tape ay madaling natanggal matapos ang ilang mahihinang paghila at doon ay tumambad ang isang naninilaw na libreta ng bangko. Ang mga gilid ng papel ay nakatiklop at nagdadala ng bakas ng mahigit 2 dekadang pagkakabaon sa limot. Pinigilan ni Mateo ang kanyang paghinga habang binubuksan ang unang pahina. Ang kumukupas na mga letrang na type mula sa isang lumang makinilya ay tila sumuntok sa kanyang paningin. Pangalan ng may-ari ng account, Maria Santos. Iyon ang pangalan ng kanyang lola. Tila may isang malamig na kamay na biglang sumakal sa puso ni Mateo. Ang kanyang lola Maria ay nawala nang walang iniwang anumang bakas mula noong Oktubre ng taong 1994 noong siya ay 8 taong gulang pa lamang. Sa loob ng 22 taon, patuloy na nag-aalay ng panalangin at naghahanda ng pagkain ang kanyang pamilya sa anibersaryo ng pagkawala nito, kahit na walang natagpo ang bangkay o kahit isang buto man lang. Ngunit, ang dahilan kung bakit tila nagyelo ang dugo sa mga ugat ni Mateo ay hindi ang pangalan ng kanyang lola, kundi ang nag-iisang transaksyon na malinaw na nakalimbag sa pahina. Petsa, Nobyembre 15, 1994. Halaga ng dinedeposito, 2,500,000 piso. Detalye, kabayaran para sa life insurance. Napaatras si Mateo. Ang kanyang nanginginig na mga binti ay natisod sa mga kalat na kahoy, kaya't siya ay napaluhod sa sahig.
2.5 milyong piso noong taong 1994 ay isang napakalaking kayamanan, isang halaga na sapat na upang makabili ng isang malawak na asyenda. Ngunit paano nangyari iyon? Nawala ang kanyang lola sa kalagitnaan ng Oktubre. Binaligtad ng mga pulis ang buong bayan, sumisid sa pinakamalalim na bahagi ng ilog, ngunit wala silang natagpuan kahit isang piraso ng damit. Ayon sa batas, ang isang taong nawawala ay kailangang lumipas muna ang 7 taon bago formal na ideklarang patay ng husgado. Kung gayon, anong uri ng maitim na mahika ang ginamit upang 1 buwan pa lamang matapos siyang maglaho sa mundo? Isang napakalaking halaga ng pera para sa namatay ang naipalabas at tahimik na itinago sa loob ng dingding ng mismong silid tulugan ng kanyang mga magulang. Nagsimulang maguluhan ang isip ni Mateo, ang mga basag na alaala mula sa 22 taon na ang nakalipas ay biglang bumalik na parang isang nakapangingilabot na pelikula na paulit-ulit na ipinapalabas. Naalala niya ang mapait na umaga ng 17 ng Oktubre, 1994. Ang makapal na hamog ay nakabalot pa rin sa mga puno ng mangga sa labas at ang lamig ng madaling araw ay namumuo sa mga patak ng tubig na unti-unting nahuhulog sa yero. Ang nakakabinging iyak ng kanyang ama na si Jose ay bumasag sa katahimikan ng buong lugar. Nakaluhod si Jose sa balkonahe, mahigpit na yakap ang lumang tsinelas ng kanyang matandang ina habang walang patid ang pag-agos ng kanyang mga luha. Mabilis na dumating ang mga pulis at ang kapitan ng barangay. Mukhang nawawala na sa katinuan si Jose dahil sa labis na sakit. Sa pamamagitan ng kanyang garalgal at pira-pirasong boses, ipinaliwanag niya na noong nakaraang gabi masaya pa silang kumakain ng hapunan. Nakadalawang mangkok ng lugaw si Lola Maria, ngumiti ng buong tamis at maagang pumasok sa kwarto upang matulog bandang 9:00 ng gabi. Ngunit pagsapit ng 6:00 ng umaga kinabukasan, nang dalhan niya ito ng mainit na gatas, nadatnan niyang walang tao sa kama, malamig ang kumot at nakasara pa rin ang bintana. Ang pinakanakapagtataka sa lahat ay naroon pa rin sa gilid ng pinto ang lahat ng damit ng matanda, ang kanyang makapal na jacket at maging ang tsinelas na madalas nitong gamitin sa loob ng bahay. Isang 72 taong gulang na lola na nagsisimula ng kakitaan ng pagiging malilimutin ay imposibleng maglakad ng nakayapak at nakasuot lamang ng manipis na pantulog palabas ng bahay sa gitna ng napakalamig na gabi nang hindi lumilikha ng anumang ingay. Nayanig ang buong bayan ng San Pablo. Walang sinuman ang nagduda kay Jose dahil sa paningin ng mga kapitbahay, siya ang pinakaperpektong halimbawa ng isang mapagmahal na anak. Linggo-linggo, nakikita ng mga tao ang lalaking ito na pinapasa ng kanyang ina sa likod, tinatawid ang mga maputik na kalsada makapunta lamang sa simbahan. Handa siyang magutom at ibigay ang kaisa-isa niyang makapal na damit para sa kanyang ina. Nang magsimula ang malawakang paghahanap ng pulisya, lumuhod si Jose sa harapan ng bawat tao, nagmamakaawa. Ang kanyang mga kamay ay duguan dahil sa sarili niyang paghuhukay sa mga matitinik na palumpong at pagbubuhat ng mga bato sa gilid ng sapa habang tinatawag ang pangalan ng kanyang ina hanggang sa mapaos siya. Ang asawa niyang si Rosa ay pabalik-balik din sa pagkahimatay na kinailangan pang turukan ng pampakalma upang tumigil sa panginginig. Isang napaka-perpektong pamilya na dumanas ng isang matinding trahedya kaya't lahat ng nakasaksi ay hindi napigilang lumuha. Tumagal ng ilang linggo ang paghahanap. Nagdala pa sila ng mga divers sa kalapit na irigasyon. Malabo at napakalamig ng tubig doon, kaya kinailangan nilang kapain ang bawat pulgada ng putik sa ilalim, ngunit wala silang nakita. Ang tanging bakas na natagpuan ng search team ay isang bakas ng nakayapak na paa na naiwan sa basang putik sa gilid ng sapa, halos kalahating kilometro ang layo mula sa kanilang bahay. Isang bakas lang,
At pagkatapos ay nawala na ang lahat na parang tinubuan ng pakpak ang matanda at lumipad sa langit. Naghinala ang mga pulis na baka may pumasok na magnanakaw, ngunit nagpatotoo ang mga kapitbahay na hindi man lang tumahol ang aso ni na Jose ng gabing iyon. Walang anumang senyales ng sapilitang pagpasok sa bahay. Unti-unting napunta sa wala ang investigasyon, inalikabok ang mga dokumento at naging isa sa pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng istasyon ng pulisya sa Laguna. Napasabunot si Mateo sa kanyang buhok. Ang malamig na pawis ay patuloy na tumutulo at bumabasa sa kanyang mga palad na mahigpit na nakakuyom sa libreta ng bangko. Anong uri ng nakakadiring kasinungalingan ang nagtatago sa likod ng malungkot na nakaraan ng kanilang pamilya? Ang imahe ng kanyang amang payat na payat, umiiyak ng buong kapaitan sa harap ng altar ng kanyang lola taon-taon ay lumilitaw ngayon sa isipan ni Mateo bilang isang napakagimbal at malupit na palabas. Hindi kayang gumanap ng isang mamamatay tao ng ganoon kagaling. Ngunit kung inosente ang kanyang ama, sino ang nagtago ng libretang ito? Sino ang tumanggap ng madugong pera na ito? At paano sila nakakuha ng death certificate gayong walang natagpo ang bangkay? Biglang nagring ang telepono sa bulsa ni Mateo. Ang matinis na tunog ay bumasag sa nakapapangilabot na katahimikan ng kwarto. Sa basag na screen ay kumikislap ang isang pangalan, Tatay. Nanlamig ang buong katawan ni Mateo habang nakatitig sa teleponong patuloy na nag-vibrate sa sahig. Ang libreta sa kanyang kamay ay tila naging isang nagbabagang uling na sumusunog sa kahuli-hulihang natitirang tiwala niya sa kanyang pamilya. Kung sasagutin niya ang tawag, haharapin ba niya ang pamilyar na boses na nagpalaki sa kanya o makikinig siya sa paghinga ng isang halimaw na nagtago sa dilim sa loob ng mahigit 2 dekada? Nanginginig ang kamay ni Mateo habang dahan-dahan nitong inaabot ang telepono. Ano ang naghihintay sa kanya sa kabilang linya? Mabubuksan na ba ang pinto patungo sa isang madugong katotohanan o isa na naman itong patibong na magbabaon sa kanya sa hukay ng kasinungalingan? Nanginginig ang mga daliri ni Mateo nang idampin niya ang mga ito sa kumikislap na screen ng kanyang telepono. Pilit niyang nilalabanan ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan habang inilalapit ang malamig na aparato sa kanyang tainga. Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na pagtambol ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala mula sa kanyang dibdib. "Hello, anak?" Ang pamilyar na boses ng kanyang amang si Jose ay umalingaw-ngaw sa kabilang linya. Isang boses na sa buong buhay ni Mateo ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan, gabay at pagmamahal. Ngunit ngayon, ang bawat pantig na namutawi sa bibig ng kanyang ama ay tila isang matalim at kinakalawang na kutsilyo na unti-unting humihiwa sa kanyang lalamunan. Ang imahe ng kanyang Lola Maria na tahimik na pinaslang ay naglalaro sa kanyang imahinasyon. "Tay," sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay basag at hirap na hirap lumabas. Napalunok siya ng malalim, pilit na itinatago ang takot na namamayani sa kanyang sistema. "Kamusta ang pag-aayos ng bahay diyan sa San Pablo? Baka masyado mong pinapagod ang sarili mo, anak. Huwag mong kalimutan na matanda na rin ang mga kahoy diyan. Baka gumuho kapag hindi ka nag-ingat. Kumain ka na ba?" Ang tono ni Jose ay napakalambing, puno ng pag-aalala at pagmamahal ng isang tunay na ama. Kung hindi lamang nakatitig si Mateo sa naninilaw na libreta ng bangko na hawak ng kanyang kabilang kamay, iisipin niyang wala itong bahid ng anumang kasamaan. Ngunit ang libretang iyon na may nakasulat na 2.5 milyong pisong insurance money ay ang mismong patunay na ang taong kausap niya ay isang halimaw na nagkukubli sa anyo ng isang anghel. "Tay," panimula ni Mateo, nag-iipon ng lakas ng loob. May tinibag akong dingding sa lumang kwarto ninyo ni nanay kanina, yung malapit sa pangunahing haligi ng bahay." Isang nakakabinging katahimikan ang biglang bumalot sa kabilang linya.
biglang nawala ang ingay ng telebisyon at ang tunog ng mga sasakyan sa background ng tawag ni Jose. Ang tanging naririnig ni Mateo ay ang biglaang paghinto ng paghinga ng matanda. Ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot, mas nagpapatayo ng balahibo kaysa sa anumang sigaw ng galit o banta ng kamatayan. Sa loob ng halos 10 segundo, walang sinuman ang nagsalita. Tila nagkikiramdaman ang mag-ama sa pagitan ng linya ng telepono. Anong nakita mo roon, Mateo? Bumagsak ng husto ang tono ni Jose. Ang malambing at nag-aalalang boses kanina ay biglang napalitan ng isang malamig, mawidilim at nag-aalinlangang tinig. Ito ay isang boses ng taong na-corner, isang boses na hindi pa kailanman narinig ni Mateo sa buong buhay niya. Mga lumang gamit lang po, Tay. Mga inaanay na papel at mga sirang kahon, mabilis na pagsisinungaling ni Mateo. Pinili niyang itago ang katotohanan. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras upang kumprontahin ang kanyang ama. Kailangan niya munang makasiguro. Kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Kung nagawa ng kanyang ama na patayin ang sarili nitong ina para sa pera, ano pa kaya ang kaya nitong gawin upang protektahan ang sikretong ito? Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ni Jose mula sa kabilang linya, isang paghinga na tila nakawala sa isang matinding pagkakasakal. Ganun ba? Sige anak, itapon mo na lang agad ang mga basurang iyan. Sunugin mo na kung kinakailangan para hindi pamugaran ng mga daga. May gagawin pa ako dito sa syudad. Mag-iingat ka palagi. Bago pa man makasagot si Mateo, namatay na ang tawag. Dinig niya ang malamig na dial tone na tila nagbabadya ng isang nagbabantang panganib. Ibinaba ni Mateo ang telepono sa maalikabok na sahig. Ang malamig na pawis ay patuloy na umaagos sa kanyang batok pababa sa kanyang gulugod. Ang reaksyon ng kanyang ama ay higit pa sa isang kumpisal. Ang takot na narinig niya sa boses ni Jose ay nagpatunay na ang libretang natagpuan niya ay hindi isang simpleng pagkakamali ng bangko. Ito ay ang presyo ng dugo ng kanyang Lola Maria. Ngunit nag-uumapaw ang mga katanungan sa kanyang isipan. Paano ito naitago ng kanyang ama ng napakatagal? Alam ba ito ng kanyang ina na si Rosa na namatay, 5 taon na ang nakalipas dahil sa sakit? At paano niya ito mapapatunayan sa mga autoridad gayong 22 taon na ang nakalipas? Kung pupunta siya sa estasyon ng pulisya, ngayon dala lamang ang isang lumang libreta ng bangko, baka pagtawanan lamang siya o mas masama, mabaliktad pa ang sitwasyon. Ang kanyang ama ay may malawak na impluensya sa bayan ng San Pablo. Marami itong kaibigang pulis, politiko at iginagalang bilang isang huwarang miyembro ng simbahan. Kailangan niya ng kakampi. Kailangan niya ng isang taong higit na nakakaalam sa madilim na kasaysayan ng kasong ito. Isang pangalan ang biglang nag-echo sa kanyang alaala, General Ricardo Blanco. Noong taong 1994, si Blanco ay isa pa lamang investigador na may ranggong kapitan. Siya ang nanguna sa investigasyon ng pagkawala ni Lola Maria. Naalala ni Mateo, noong bata pa siya, si Kapitan Blanco ang nag-iisang pulis na hindi nadala sa mga pag-iyak at pagmamakaawa ng kanyang amang si Jose. Siya ang nag-iisang nagpumilit na halughugin ang buong asyenda at kwestiyunin ng paulit-ulit ang mga naging pahayag ni Jose. Subalit, sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang tinanggal si Blanco sa kaso at inilipat sa ibang probinsya. Ngayon, nabalitaan ni Mateo na si Blanco ay isa ng retiradong general at namumuhay ng tahimik sa isang liblib at tagong bahay sa paanan ng bundok Makiling, malayo sa kabihasnan. Walang pag-aalinlangan, mabilis na naghugas ng kamay si Mateo. Maingat niyang isinilid ang naninilaw na libreta ng bangko sa loob ng isang makapal na plastic ziplock at itinago ito sa ilalim ng kanyang jacket. Kinuha niya ang susi ng kanyang lumang pickup truck at mabilis na pinaandar ang makina.
Ang paglalakbay patungo sa paanan ng bundok makiling ay tila naging pinakamahaba at pinakamabigat na biyahe sa buong buhay ni Mateo. Ang matataas na puno na naglilim sa baku-bakung kalsada ay tila mga nagmamasid na multo ng nakaraan. Ang hangin ay malamig, ngunit ang loob ng sasakyan ay mainit at nakakasakal dahil sa kaba. Sa bawat pag-ikot ng gulong, iba't ibang senaryo ang naglalaro sa kanyang isipan. Ginamit ba ng kanyang ama ang pamukpok ng bawang para patayin ang kanyang lola? O baka nilason niya ito sa gatas na ipinainom niya bago matulog? Habang lumalalim ang kanyang pag-iisip, lalo siyang nakaramdam ng pagkasuklam. Ang mga perang pinambayad sa kanyang pag-aaral, ang mga pagkaing inihain sa kanilang hapagkainan, lahat ng iyon ay galing sa dugoang salapi mula sa buhay ng kanyang sariling kadugo. Nang marating niya ang dulo ng kalsada, isang simpleng bahay na gawa sa makapal na bato at matitibay na troso ang sumalubong sa kanya. Napapaligiran ito ng mataas na bakod na bakal at mga asong nagtatahol. Sa beranda, isang matandang lalaki na may purong puting buhok ang nakaupo sa isang tumba-tumba. Hawak nito ang isang tasa ng kape at isang lumang dyaryo. Kahit nakulubot na ang balat at balot ng peklat ang mga braso, makikita pa rin ang tikas ng isang veteranong alagad ng batas. General Blanco, tawag ni Mateo, humawak sa kalawangin na gate. Ibinaba ng matanda ang dyaryo at pinasadahan ng isang napakatalim na tingin ang binata. Ang mga mata nito ay parang mata ng isang agila na nagmamasid sa kanyang biktima. Sino ka? Kung may irereklamo ka, pumunta ka sa munisipyo. Wala na akong inaasikaso na kahit anong kaso. 2 taon na akong retirado. Ako po si Mateo. Mateo Santos. Malakas ngunit may pag-aalangang sagot ng binata. Anak ako ni Jose Santos at apo ni Maria Santos. Ang matandang babae na nawala sa San Pablo noong Oktubre 1994. Napatigil sa ere ang kamay ni Blanco na akmang iinom sana ng kape. Ang pangalang iyon ay parang isang kidlat na yumanig sa kanyang tahimik na hapon. Isang multo mula sa pinakamalaking bigong kaso ng kanyang karera ang biglang kumatok sa kanyang pintuan. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang salamin sa mata at naglakad palapit sa gate. Tinitigan niya ng maigi ang mukha ni Mateo. Nakita niya ang malaking pagkakahawig ng binata kay Jose, ang hugis ng panga, ang matangos na ilong, ngunit ang mga mata ni Mateo ay naiiba. Ang mga mata nito ay puno ng kalungkutan, takot at pagkauhaw sa katotohanan. Hindi katulad ng mga mapanlinlang at nagkukunwaring inosenteng mga mata ng kanyang ama. Maingay na binuksan ni Blanco ang gate. Pumasok ka. Matagal ko nang hinihintay ang araw na may isang Santos na maghahanap ng katotohanan. Sa loob ng bahay ni General Blanco, amoy matapang na kape at pinagluma ang mga libro ang paligid. Nakasabit sa mga dingding ang iba't ibang medalya ng pagkilala at ilang mga lumang baril na ginamit nito noong kabataan niya. Pinaupo niya si Mateo sa isang kahoy na silya at umupo sa tapat nito. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo nang ilabas niya ang plastik na naglalaman ng libreta. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng mesa at itinulak patungo kay Blanco. Natagpuan ko po ito kaninang umaga. Nakatago sa loob ng dingding ng kwarto ng mga magulang ko habang ginigiba ko ang lumang bahay namin, panimula ni Mateo, ang boses ay pumipiyok. 1 buwan matapos mawala ang lola ko, may pumasok na 2.5 milyong piso mula sa isang life insurance account. Paano nangyari ito, General? Paano sila nakakuha ng ganyang kalaking pera kung wala namang natagpo ang bangkay? Kinuha ni Blanco ang libreta. Tinitigan niya ang bawat numero, ang bawat petsa. Isang mapait at madilim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng isang taong sa wakas ay nabigyan ng katwiran ang matagal na niyang hinala na pinagtawanan ng buong bayan. 20 taon na ang nakararaan. Tama ako. Hindi ako nabaliw. Tama ang kutob ko noong una pa man, bulong ni Blanco, na tila kinakausap ang mga kaluluwa ng nakaraan.
Ibinaba niya ang libreta at tiningnan ng diretso sa mga mata si Mateo. Bata, alam mo ba kung anong klaseng buhay mayroon ang tatay mo bago nawala ang lola mo? Umiling si Mateo. Ang alam ko po, naging maayos at mapayapa ang buhay namin. Wala po kaming naging malaking problema sa pera. Isang perpektong ilusyon na ginawa ng tatay mo, mapaklang sagot ni Blanco, sumandal sa kanyang upuan. Bago mawala ang lola mo, ang tatay mong si Jose ay nakasubsob sa napakalaking utang. Lulong siya sa sugal sa mga patagong sabungan sa Laguna at hindi lang iyon. Nag-invest siya ng malaking halaga sa isang peking negosyo ng pagmimina na pinatatakbo ng isang malaking sindikato sa Maynila. Umabot sa 5 milyong piso ang utang niya sa mga loan shark na tinatawag na Bacas Cruz. Nakatanggap kami ng mga ulat noon sa estasyon na may mga armadong lalaki na laging umaaligid sa asyenda ninyo tuwing gabi. Binantaan na kukunin ang buhay ng nanay mo at pati na rin ang buhay mo na bata ka pa noon. Nanigas ang buong katawan ni Mateo. Ang kanyang mundo ay unti-unting nadudurog sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng general. Wala akong alam sa mga iyan. Ang akala ng lahat, siya ang pinakamabait na anak sa San Pablo. Iyon ang pinakamagandang ginampanan niyang papel. Patuloy ni Blanco, ang boses ay puno ng puot. Nang imbestigahan ko ang kaso, napansin ko ang mga pasa sa kamay ng tatay mo na hindi nanggaling sa paghahanap sa masukal na gubat. Napansin ko rin ang sobrang pagkakalmado niya tuwing walang ibang nakatingin. Ang mga pag-iyak niya, ang pagluhod niya sa putikan sa harap ng mga tao, lahat iyon ay isang napakahusay na teatro. Pero dahil protektado siya ng mayor noong panahong iyon, na kaibigan at kumpadre niya sa sabungan, hindi ko siya magawang imbestigahan ng malalim. Ginamit nila ang politika para patahimikin ako. Tumayo si Blanco at pumunta sa isang lumang kabinet na bakal sa isang madilim na sulok ng kwarto. Kinuha niya ang isang maliit na susi mula sa kwintas sa kanyang leeg at binuksan ito. Ang pinto ng kabinet ay naglabas ng maingay at kinakalawang na tunog. Kinuha niya mula sa pinakailalim na bahagi ang isang makapal na brown envelope na balot na ng alikabok at amoy amag. Inilapag niya ito sa mesa nang may malakas na kalabog. Nang i-dismiss ng pulisya ang kaso at ideklarang missing persons file na lamang dahil sa kawalan ng bangkay, hindi ako tumigil. Palihim ko siyang inimbestigahan. Nag-hire ako ng mga pribadong tao. Nakita ko ang dokumento ng insurance na iyan. 6 na buwan bago nawala ang lola mo, kumuha si Jose ng napakalaking life insurance policy para sa kanyang ina. At hulaan mo kung sino ang nag-iisang beneficiary. Ang tatay mong nagigipit. Pero, paano siya nakakuha ng death certificate para i-claim ang insurance? Tanong ni Mateo. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata dahil sa halo-halong galit, sakit at pagkalito. Peke, mabilis na sagot ni Blanco. Ang mga mata ay nag-aapoy. May binayaran siyang isang tiwaling doktor sa isang maliit na klinika sa Los Baños. Ginamit nila ang pangalan ng lola mo, inisyuhan ng peking death certificate at idinahilan na namatay ang matanda dahil sa matinding atake sa puso at agad na ipinakremate kinabukasan dahil umano sa isang nakakahawang sakit upang hindi na mabusisi pa ang bangkay. Dahil walang centralized database ang gobyerno noon at malakas ang kapit ng tatay mo sa mga opisyales, madali niyang napaikot ang sistema ng insurance company. Nakuha niya ang pera, nabayaran ang mga sindikato, at nabuhay kayo sa luho mula sa dugo ng sarili niyang ina. Bumagsak ang mga balikat ni Mateo, napasabunot siya sa kanyang buhok habang tahimik na humihikbi. Ang kanyang sariling ama isang halimaw, isang mamatay tao. Kung ganon, pinatay niya talaga ang lola ko. Nanginginig ang buong katawan ni Mateo. Wala siyang puso. Tumango si Blanco nang may matinding bigat sa dibdib.
Wala akong sapat na ebidensya noon para patunayan ang pandaraya at ang peking death certificate sa korte, lalo na't nakialam ang mayor. Binantaan nila ang buhay ng pamilya ko, kaya napilitan akong ilipat ng pwesto at manahimik. Pero bago ako tuluyang umalis sa San Pablo, may nakuha akong isang bagay mula sa asyenda ninyo. Isang bagay na itinago ko sa loob ng 22 taon. Hinihintay ang araw na may lakas ng loob na magbubukas muli ng kahong ito. Mula sa loob ng brown envelope, dahan-dahang inilabas ni Blanco ang isang maliit na transparent evidence bag. Sa loob nito ay isang lumang piraso ng tela, isang panyong may burdang inisyal na JS, Jose Santos. Ang buong panyo ay nababalutan ng isang malaki at matigas na mantsa ng natuyong dugo na naging kulay kalawang na sa paglipas ng panahon. Natagpuan ko ito hindi sa sapa kung saan nakita ang peking bakas ng paa para iligaw ang investigasyon, paliwanag ni Blanco. Ang boses ay naging paos. Natagpuan ko ito sa mismong ilalim ng sahig ng lumang bodega ninyo sa likod ng bahay, nakabaon sa putik, 2 araw matapos ideklarang nawawala ang lola mo. Ipinasuri ko ito ng palihim sa isang kaibigan sa forensics sa Maynila. Dugo ito ng tao, Mateo. Dugo ng lola mo. Tinitigan ni Mateo ang panyong may dugo. Parang huminto ang hangin sa paligid. Ang lahat ng mga magagandang alaala niya sa kanyang ama ay gumuho at naging abo sa isang iglap. Hawak niya ang libreta ng pera at ngayon ay hawak ni Blanco ang madugong panyo ng kanyang ama. Sapat na ang mga pirasong ito upang muling buksan ang kaso. Sapat na ito upang mabulok sa madilim na rehas ng kulungan si Jose Santos habang buhay. Isang matinding puot at galit ang sumiklab sa dibdib ng binata. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang saktan ang lalaking nagbigay buhay sa kanya dahil sa kasamaang ginawa nito. Inabot niya ang plastic bag na naglalaman ng panyo. Salamat, General. Maraming salamat. Dadalhin ko lahat ng ito sa NBI sa Maynila ngayon din mismo. Wala nang mayor na makakaprotekta sa kanya. Hindi na siya makakatakas ngayon. Ngunit bago pa man makuha ni Mateo ang ebidensya mula sa kamay ni Blanco, isang malakas at bingi na kalabog ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng bahay. Tila may isang taong galit na kinakalampag ang lumang gate na bakal, sinusubukang sirain ang kandado. Nagkatinginan ang dalawa. Mabilis na nabura ang galit ni Mateo at napalitan ng matinding kaba. Walang ano-ano'y kinuha ni Blanco ang kanyang lumang .5 caliber revolver mula sa ilalim ng mesa, tinanggal ang safety lock nang may mabilis na click. "Sino yan?" sigaw ni Blanco. Ang boses ay puno ng autoridad at pagbabanta habang pumuwesto sa gilid ng bintana. Walang sumagot, ngunit ang pagkalampag sa gate ay lalong lumakas at bumagsak ang kadena. Pagkatapos, isang nakakakilabot, malamig, at pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng madilim na gabi. Isang boses na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa katawan ni Mateo. "Mateo, alam kong nandyan ka sa loob, anak. Sinundan ko ang sasakyan mo. Buksan mo ang pinto. Huwag mong pilitin si tatay na magalit." Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Paano siya nasundan ng kanyang ama sa napakaliblib na lugar na ito nang hindi niya napapansin? At bakit ang mga huling salita nito ay sinabayan ng nakakabinging tunog ng pagkasa ng isang pump-action shotgun mula sa labas ng pintuan? Ang malamig na tunog ng pagkasa ng baril ay tila isang matalim na karayom na tumusok sa eardrum ni Mateo. Sa labas ng pinto, ang pamilyar na boses ng kanyang ama, si Jose, ay nagpatuloy sa pagsasalita. Ang tono nito ay hindi sumisigaw, hindi galit, kundi nakapangingilabot na kalmado. Ito ang parehong malumanay na boses na nagbasa sa kanya ng mga kwento bago siya matulog noong bata pa siya. Ang parehong boses na nagturo sa kanya kung paano magmaneho at manalangin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat salita ay may dalang pangako ng kamatayan. "Mateo, alam kong natatakot ka. Pero kailangan nating mag-usap, anak.
Pamilya tayo. Walang sikreto na hindi natin kayang ayusin ng magkasama, patuloy ni Jose. Ang pagkalampag sa bakal na gate ay tumigil, pinalitan ng mabibigat na yabag sa sementadong daanan patungo sa mismong pintuan ng bahay ni General Blanco. Sa loob ng madilim na sala, mabilis ngunit walang ingay na kumilos si Blanco. Itinulak niya ang isang mabigat na aparador na gawa sa nara upang harangan ang pangunahing pinto. Ang matandang general, sa kabila ng kanyang edad, ay nagpakita ng liksi ng isang veteranong sundalo na sanay sa digmaan. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang .5 caliber revolver. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Tiningnan niya si Mateo, na nakatayo pa rin na parang tuod. Nanginginig ang buong katawan at halos hindi makahinga sa matinding panlulumo. General, nanginginig na bulong ni Mateo. Ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang mga pisngi. Ama ko siya. Paano niya nagawa ito? Paano niya ako nasundan? May tracker siguro ang sasakyan mo. O kaya na may matagal na siyang nagmamanman sa bawat kilos mo simula nang simulan mong gibain ang lumang bahay ninyo. Mabilis na tugon ni Blanco sa mahinang boses. Lumapit ang general at hinawakan ng mahigpit ang balikat ng binata. Makinig ka sa akin, Mateo. Ang lalaking nasa labas ng pintong iyan ay hindi na ang amang nakilala mo. Kinain na siya ng sarili niyang kasakiman, 22 taon na ang nakalipas. Kung makakapasok siya rito, pareho tayong mamamatay ngayong gabi. Wala siyang ititirang saksi. Dinampot ni Blanco ang makapal na brown envelope mula sa mesa, isiniksik ang plastic bag na naglalaman ng madugong panyo ng lola ni Mateo, pati na rin ang naninilaw na libreta ng bangko. Sa pilitan niya itong isinilid sa loob ng jacket ni Mateo at isinara ang zipper. Sa likod ng kusina, may maliit na pinto palabas patungo sa paanan ng bundok makiling, utos ni Blanco. Ang kanyang boses ay puno ng autoridad at pagmamadali. Tumakbo ka paakyat ng bundok. Kabisado ko ang lugar na ito. Madilim at masukal, hindi kanya madaling makikita. Sundan mo ang ilog pababa sa kabilang bayan ng Bay. Mula roon, humanap ka ng sasakyan at dumiretso ka sa National Bureau of Investigation sa Maynila. Ibigay mo sa kanila ang envelope na iyan. Iyan ang magpapakulong sa halimaw na nasa labas. Hindi kita iiwan dito, General. Sasama ka sa akin. Pagmamatigas ni Mateo, sinusubukang hilahin ang matanda. Isang malakas na pagsabog ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Binaril ni Jose ang doorknob ng pangunahing pinto gamit ang kanyang shotgun. Ang mga piraso ng kahoy at bakal ay nagliparan sa loob ng sala, tumama sa mga antigong florera at bintana. Ang mabigat na aparador ay umusad ng bahagya dahil sa lakas ng impact. Lumabas ka na, Mateo. Ayokong saktan ka. Sigaw ni Jose mula sa labas. Ang boses ay nagsisimula ng mabakasan ng desperasyon at galit. Ibinigay ko ang lahat sa iyo, lahat ng luho, lahat ng edukasyon. Ang buhay mo ngayon ay utang mo sa akin. Buksan mo ang pinto. Itinulak ng malakas ni Blanco si Mateo patungo sa direksyon ng kusina. Tumakbo ka na. Ako na ang bahala rito. Huwag mong hayaang mabaon sa limot ang hustisya para sa lola mo. Bago pa man makasagot si Mateo, isang sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Sinira ni Jose ang bintana at nagsimulang magpaputok sa loob ng bahay. Gumanti ng putok si Blanco, ang matalim na tunog ng kanyang revolver ay nakakabingi sa loob ng maliit na espasyo. Sa gitna ng kaguluhan, ng amoy ng pulbura at ng nagliliparang mga bubog, walang ibang nagawa si Mateo kundi ang tumalikod at tumakbo. Binuksan niya ang pinto sa likod at mabilis na tumalon palabas. Sinalubong siya ng isang malamig at malakas na simoy ng hangin. Nagsisimula ng pumatak ang ulan. Ang kalangitan ay walang kahit isang bituin, tila nakikidalamhati sa madilim na katotohanang natuklasan niya ngayong gabi. Tumakbo si Mateo, papasok sa makapal na kakahuyan ng bundok makiling. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang kanyang sapatos ay lumulubog sa maputik na lupa.
Ang mga sanga ng puno ay humahampas sa kanyang mukha at braso, nag-iiwan ng mga mahapding kalmot, ngunit hindi niya ito alintana. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding takot at sakit na pumupunit sa kanyang puso. Habang palayo siya ng palayo, narinig niya ang dalawang magkasunod na malakas na putok ng shotgun mula sa bahay ni General Blanco na sinundan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Walang nang sumagot na putok mula sa revolver. Napahinto si Mateo, nakakapit sa isang malaking puno habang hinahabol ang kanyang hininga. "General," bulong niya. Ang mga luha ay humahalo sa malamig na patak ng ulan sa kanyang mukha. Pinatay ba ng kanyang ama ang matandang pulis? Ang bigat ng konsensya ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Isa na namang inosenteng buhay ang nawala dahil sa kasikretohan ng kanilang pamilya. Bumuhos ng malakas ang ulan. Ang kulog at kidlat ay nag-uunahan sa kalangitan. Nagpatuloy sa pagtakbo si Mateo, sumusuray-suray sa gitna ng dilim. Wala siyang dalang flashlight, tanging ang mga paminsan-minsang pagkidlat lamang ang nagbibigay ng liwanag sa kanyang dinadaanan. Ang gubat ng makiling sa gabi ay may sariling buhay, puno ng mga nakakatakot na tunog ng mga insekto at hayop, ngunit mas nakakatakot ang taong sumusunod sa kanya. Makalipas ang halos kalahating oras ng walang humpay na pagtakbo, nakaramdam si Mateo ng matinding pagod, namamanhid na ang kanyang mga binti. Nakita niya ang isang dambuhalang puno ng balete na may malalaking ugat na bumubuo ng isang tila maliit na kuweba. Mabilis siyang nagtago sa ilalim nito, sumiksik sa pinakasulok upang hindi mabasa ng ulan at hindi makita mula sa labas. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, nanginginig sa matinding lamig at kaba. Sa loob ng madilim na pinagtataguan, naalala niya ang envelope na isiniksik ni Blanco sa kanyang jacket. Nanginginig ang kanyang mga basang kamay nang buksan niya ang zipper. Kinuha niya ang makapal na brown envelope. Kinapa niya ang madugong panyo at ang libreta ng bangko. Ngunit may napansin ang kanyang mga daliri na isang bagay na hindi nabanggit ni General Blanco kanina. Sa pinakailalim ng envelope, may isang nakatiklop na papel na nakabalot din sa manipis na plastic. Kinuha ni Mateo ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Mabuti na lamang at hindi ito tuluyang nabasa. Ang baterya ay nasa 15% na lamang at walang signal sa gitna ng bundok. Binuksan niya ang flashlight ng kanyang telepono at itinapat ito sa papel. Ito ay isang liham. Ang sulat kamay ay nanginginig, hindi pantay-pantay, tila isinulat ng isang taong nanghihina o nasa matinding sakit. Ngunit pamilyar na pamilyar kay Mateo ang bawat kumpas ng bolpen. Ito ay sulat kamay ng kanyang yumaong ina, si Rosa. Ang petsa sa itaas ay Nobyembre 10, 2011, 2 buwan bago mamatay ang kanyang ina dahil sa sinasabing mabilis na kumalat na kanser sa atay. Binasa ni Mateo ang unang linya at ang kanyang mundo na akala niya ay ganap ng nadurog kanina ay muling gumuho sa isang mas malalim na bangin ng impyerno para kay General Blanco o kung sino man ang makakita nito. Ako, si Rosa Santos. Patawarin ako ng Diyos sa aking kahinaan at kaduwagan. 20 taon kong dinala ang isang madugong sikreto na unti-unting pumatay sa aking kaluluwa bago pa man patayin ng sakit ang aking katawan. Ang asawa kong si Jose ay isang demonyo. Siya ang pumatay sa kanyang inang si Maria. Nakita ko siya ng gabing iyon, pinukpok niya ng almires ang ulo ng matanda sa sarili nitong higaan. Tinutukan niya ako ng baril sa ulo at pinagbantaang papatayin din niya ang nag-iisa naming anak na si Mateo kung magsasalita ako. Tumulong ako sa paglilibing sa likod ng lumang bodega bago niya inilipat ang bangkay sa asyenda ng sumunod na gabi. Nabuhay kami sa perang galing sa panlilinlang. Naging sunod-sunuran ako sa kanya dahil sa takot. Humikbi ng malakas si Mateo, tinakpan ang kanyang bibig upang hindi lumabas ang tunog. Ang kanyang ina,
Alam ng kanyang ina ang lahat. Nabuhay ito sa takot araw at gabi sa piling ng isang mamamatay tao. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang mga luha ay pumapatak sa ibabaw ng plastik na bumabalot sa papel. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit ko isinulat ito. Ngayong buwan, nalaman ko ang isa pang mas nakapangingilabot na katotohanan. Natuklasan ko na wala akong kanser. 2 linggo na ang nakakalipas nang magpunta ako sa ibang doktor sa Maynila ng palihim. Ayon sa resulta ng dugo ko, matagal na akong nilalason. Unti-unting pagkalason sa pamamagitan ng thallium at arsenic na inihahalo sa aking kape at mga bitamina araw-araw. Ginagawa niya ito simula pa noong nakaraang taon, nang sabihin ko sa kanya na hindi ko na kaya ang konsensya at gusto ko nang sumuko sa pulisya. Pinapatay niya ako, General, unti-unti. Masakit na masakit ang bawat kalamnan ko, nalalagas ang aking buhok at sinusuka ko ang sarili kong dugo. Sinabihan niya ang lahat na may sakit ako, binayaran niya ang aming family doctor para gumawa ng peking medical records. Katulad ng ginawa niya sa kanyang ina, pinapatay niya ako nang walang nakakaalam. Wala na akong lakas para tumakas. Bantay sarado niya ako. Isinulat ko ito at ibinigay sa aming labandera upang ipadala sa iyo, umaasang malalaman mo ang totoo. Iligtas mo ang anak kong si Mateo. Bago pa dumating ang araw na siya naman ang maging hadlang sa kasakiman ng kanyang ama. Nabitawan ni Mateo ang liham at ang kanyang telepono. Ang kadiliman ng gubat ay tila yumakap sa kanya, sinasakal siya ng katotohanan. Hindi kanser ang pumatay sa kanyang ina. Walang sakit na dumapo kay Rosa. Ang pagdurusa nito sa loob ng 1 taon, ang paghihirap sa paghinga, ang mga sigaw sa madaling araw dahil sa sakit ng katawan, ang unti-unting pagkamatay ng mga organo nito, lahat ng iyon ay gawa ng kanyang ama. Pinanood ni Jose ang kanyang asawa na mamatay ng dahan-dahan araw-araw habang hawak ang kamay nito at nagkukunwaring isang umiiyak at mapagmahal na asawa sa harap ng maraming tao. Ang matinding pighati sa dibdib ni Mateo ay unti-unting natunaw. Ang pumalit rito ay isang mainit, nagbabaga at sumasabog na puot. Hindi na siya natatakot. Ang takot ay naglaho nang mabatid niya na ang taong nagbigay sa kanya ng buhay ay ang siya ring kumuha sa buhay ng 2 babaeng pinakamahalaga sa kanya. Mariing naikuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha at kalituhan ay ngayon nagliliyab sa galit at uhaw sa hustisya. Biglang namatay ang flashlight ng kanyang cellphone. Naubusan ito ng baterya, binalot siya ng purong kadiliman. At sa gitna ng katahimikan ng ulan, narinig niya ito. Ang pamilyar na tunog ng pagyapak sa mga tuyong dahon at putik. Isang malakas na ilaw ng flashlight ang tumusok sa dilim ng gubat, nag-iikot, naghahanap. Mateo. Umalanggaw-ngaw ang boses ni Jose sa gitna ng mga puno. Malapit na ito. Siguro'y 50 metro na lamang ang layo mula sa puno ng balete kung saan siya nagtatago. Sana hindi mo na pinuntahan ang matandang iyon, anak, sabi ni Jose. Ang boses ay may halong peking pagkadismaya. Tingnan mo tuloy ang nangyari. Kinailangan ko siyang patahimikin. Matigas ang ulo, katulad ng nanay mo. Kinagat ni Mateo ang kanyang labi hanggang sa magdugo ito upang mapigilan ang anumang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Narinig niya ang pagkasamuli ng shotgun. Clack, clack. Nabasa mo ba ang mga basurang ibinigay niya sa iyo? Ang mga kasinungalingan ng nanay mo. Pagpapatuloy ni Jose. Ang sinag ng flashlight nito ay nagawi sa direksyon ng puno ng balete. Ang daming reklamo ng nanay mo. Hindi niya maintindihan na lahat ng ginawa ko ay para sa pamilyang ito, para hindi tayo bumalik sa pagiging patay gutom. Ayaw niyang makisama, kaya kinailangan ko siyang turuan ng leksyon. Ginawa kong perpekto ang buhay mo, Mateo. Wala kang karapatang husgahan ako. Ang mga yabag ay mas lalong lumapit. Rinig na rinig ni Mateo ang mabigat na paghinga ng kanyang ama.
Ang amoy ng basang lupa ay nahaluan ng amoy ng mamahaling pabango ni Jose at ang matapang na amoy ng pulbura. Alam kong nandito ka lang sa paligid, anak. Nakita ko ang mga bakas ng sapatos mo sa putik, malamig na banta ni Jose. Ang ilaw ng flashlight ay direktang tumama sa mga ugat ng balete. Lumabas ka na diyan. Ibigay mo sa akin ang envelope at kalimutan natin ang lahat ng ito. Babalik tayo sa normal. Ikaw lang ang tagapagmana ko. Hindi gumalaw si Mateo. Hawak niya ng mahigpit ang matulis na bato na nadampot niya sa lupa. Kung kailangan niyang lumaban, lalaban siya. Hindi siya mamamatay tulad ng kanyang lola at ina na walang kalaban-laban. Dahan-dahang sumilip ang dulo ng baril ng shotgun sa pagitan ng mga ugat kung saan nagtatago si Mateo. Natagpuan na siya nito. Wala nang kawala. Humarap si Jose sa siwang. Ang kanyang mukha ay nababanaagan ng ilaw ng flashlight. Walang emosyon, walang awa, purong kasamaan. Oras na para umuwi, anak. Nakangiting bulong ni Jose, itinaas ang baril at itinutok ng diretso sa mukha ni Mateo. Pumikit si Mateo, naghihintay sa nakakabinging putok na tatapos sa kanyang buhay. Ngunit bago pa man makalabit ni Jose ang gatilyo, isang malakas na paghampas ng isang matigas na kahoy ang umalingaw-ngaw mula sa likuran nito. Napasigaw sa sakit si Jose, nabitawan ng shotgun at napaluhod sa putikan habang hawak ang kanyang dugo ang ulo. Nanlaki ang mga mata ni Mateo sa pagkabigla. Mula sa makapal na hamog at dilim ng gubat, isang matangkad na bulto ng tao ang dahan-dahang lumabas, nakatayo sa likuran ng nakaluhod na si Jose. May hawak itong isang mahaba at matalim na itak na kumikislap sa ilalim ng ulan. Sino ang taong ito na bigla na lamang sumulpot sa gitna ng kawalan upang iligtas siya? At bakit tila kilalang-kilala ng estranghero ang kanyang ama? Bumagsak si Jose sa maputik na lupa, kasabay ng isang paos at nasasaktang ungol na tila nagmula sa isang sugatang hayop. Ang hawak nitong shotgun ay tumalsik ilang metro ang layo, lumubog sa malambot na putik at nabasa ng malakas na ulan. Ang ilaw ng nahulog na flashlight ay nagpagulong-gulong bago tumigil. Ang sinag nito ay tumama ng diretso sa mukha ng estrangherong bigla na lamang sumulpot mula sa dilim. Pigil ang hininga ni Mateo habang nakasiksik pa rin sa mga ugat ng puno ng balete. Tinitigan niya ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay. Matangkad ito, may malapad na balikat na nababalutan ng isang lumang kapote na gawa sa makapal na trapal. Ngunit ang nagpatindig ng balahibo ni Mateo ay ang mukha ng lalaki nang tamaan ito ng liwanag. Ang kalahating bahagi ng mukha nito ay natatakpan ng makapal, mapula at kulubot na peklat ng matinding paso. Tila natunaw ang balat at pilit na pinaghilom ng panahon. Ang isa nitong mata ay bulag at may kulay na tila maulap na salamin, habang ang kabilang mata ay nagliliyab sa isang matinding puot na tila matagal nang kinikimkim. Hawak nito ng mahigpit ang isang mahabang itak na may bakas pa ng sariwang dugo ni Jose. Dahan-dahang inangat ni Jose ang kanyang ulo, nakahawak sa kanyang dugo ang batok. Ang kanyang mukha ay napangiwi sa matinding sakit at galit. Tumingala siya sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan at sa isang iglap ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nakapangingilabot na gulat at takot. Namutla ang halimaw na kanina lamang ay handang pumatay sa sarili nitong anak. Ikaw, nanginginig ang boses ni Jose, tila nakakita ng isang multong bumangon mula sa pinakamalalim na hukay ng impyerno. Paanong buhay ka pa? Nakita ko ang bangkay mo. Sinunog kita sa loob ng lumang bodega. Isang malamig at mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ng estranghero. Ang tawa nito ay nakikipagsabayan sa ugong ng kulog sa kalangitan. Nakita mo ang bangkay ng isang kaawa-awang trabahador na pinatay mo at dinamitan ng mga damit ko. Jose, hindi ako ang inilibing ninyo. Masyado kang naging tiwala sa sarili mo.
Masyado mong minaliit ang kagustuhan kong mabuhay upang makita ang araw na pagbabayaran mo ang lahat ng kasalanan mo. Kumunot ang noo ni Mateo. Ano ang sinasabi ng taong ito? Bodega, sunog. Biglang sumiksik sa kanyang isipan ang isang lumang alaala noong siya ay 10 taong gulang. Nagkaroon ng malaking sunog sa lumang imbakan ng kopra sa kabilang bayan. Sinabi ng kanyang ama na may isang kamag-anak silang nakulong doon at namatay. Ang kanyang Tito Tomas ang nakababatang kapatid ng kanyang inang si Rosa. Tito Tomas, basag at nanginginig na tawag ni Mateo mula sa kanyang pinagtataguan. Lumingon ang lalaking may peklat kay Mateo. Ang matalim nitong tingin ay biglang lumambot na palitan ng isang matinding pangungulila at awa. Tumango ito ng dahan-dahan. Ako nga, Mateo. Ako ang kapatid ng iyong ina. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako nagpakita. 20 taon akong nagtago sa mga kuweba at liblib na bahagi ng bundok na ito. 20 taon kong hinintay ang pagkakataong makalapit sa pamilya natin nang hindi nanganganib ang buhay ninyo ng nanay mo. Hindi makapaniwala si Mateo. Buhay ang kanyang tiyuhin. Ang buong buhay niya ay tila isang malaking entablado kung saan lahat ng kasaysayan ay gawa-gawa lamang ng kanyang ama. Nagsimulang magpaliwanag si Tomas habang hindi inaalis ang paningin at ang tutok ng itak kay Jose na nananatiling nakaluhod sa putikan. Nagtatrabaho ako noon bilang isang clerk sa maliit na ospital sa Los Baños. Mateo, kwento ni Tomas, ang boses ay puno ng pighati. Ako ang nakakita sa peking death certificate na ipinagawa ng tatay mo gamit ang pangalan ng Lola Maria mo. Kilala ko ang pirma ng doktor na binayaran niya dahil araw-araw kong nakikita ang mga papeles sa klinika. Nang komprontahin ko si Jose, sinabi niyang aayusin niya ang lahat at hiningi niya ang katahimikan ko kapalit ng kaligtasan ng ate Rosa ko. Naniwala ako sa kanya. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Kinagabihan, pinukpok niya ako sa ulo at ikinulong sa bodega. Sinindihan niya ang paligid. Nakalabas ako. Ngunit dinala ko ang peklat na ito habang buhay. Nalaman kong malakas ang kapit niya sa mga pulis at politiko, kaya pinili kong magtago at maghintay ng tamang panahon. Isang malademonyong ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa duguang mukha ni Jose. Kahit na nakaluhod at nasusugatan, ang kayabangan at pagkanarsisismo nito ay hindi nawala. Pilit itong tumayo, sumusuray ngunit nananatiling nakatingin ng tuwid kay Tomas. At ano ang ginawa mo sa paghihintay mong iyon, Tomas? Panguuyam ni Jose, dumura ng dugo sa putikan. Nanood ka habang unti-unti kong pinapatay ang mahal mong kapatid na si Rosa. Natanggap mo ba ang sulat niya? Oo, alam kong nagpapadala siya ng sulat kay General Blanco sa pamamagitan ng labandera. Hinayaan ko siyang gawin iyon dahil alam kong walang maniniwala sa isang babaeng sinisira ng kanser ang utak. Pinanood mo siyang mamatay, Tomas. Wala kang kwenta. Pare-pareho kayong mahihina. Ang mga salitang iyon ay parang mga balang tumagos sa puso ni Mateo. Ang walang hiyang pag-amin ng kanyang ama ay nagpapatunay na wala na itong natitirang ni isang patak ng konsensya. Kinain na ito ng buo ng kasamaan. Umungal sa galit si Tomas. Itinaas niya ang itak, handang tagpasin ang ulo ni Jose. Demonyo ka! Wala kang kaluluwa. Ngunit bago pa man bumagsak ang patalim, mabilis na kumilos si Jose. Isang galaw na hindi inaasahan mula sa isang taong sugatan. Dumausdos siya sa putikan, iniwasan ng talim ng itak at mabilis na kinapa ang kanyang bukong-bukong. Mula sa loob ng kanyang medyas, hinugot niya ang isang maliit ngunit matalim na lanseta. Walang pag-aalinlangan, ibinaon niya ito sa hita ni Tomas. Napasigaw sa sakit si Tomas at napaluhod, nabitawan ng itak. Sinamantala ni Jose ang pagkakataon. Walang awang sinuntok niya sa mukha ang tiyuhin ni Mateo, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Mabilis na gumapang si Jose patungo sa shotgun na nakalubog sa putik ilang metro ang layo. Nakita ni Mateo ang nangyayari.
Ang kanyang utak ay sumisigaw na tumakbo palayo, na iligtas ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang puso ay nagliliyab sa poot. Hindi niya hahayaang may isa na namang inosenteng dugo na dumanak sa kamay ng kanyang ama. Hindi niya hahayaang mamatay ang nag-iisa niyang kadugo na nagmamalasakit sa kanya. "Wag!" sigaw ni Mateo. Lumabas siya mula sa pinagtataguan sa ilalim ng mga ugat ng balete. Hawak ng mahigpit ang matulis na bato na kasing laki ng kanyang dalawang kamao. Tumakbo siya ng buong bilis patungo sa kanyang ama. Bago pa man makuha ni Jose ang shotgun, tinalunan siya ni Mateo. Dumagan siya sa likod ng matanda at walang habas na hinampas ng bato ang balikat nito. Dumaing si Jose, ngunit mabilis itong nakabawi. Ginamit niya ang kanyang siko upang sadyang patamaan ang sikmura ni Mateo. Nawalan ng hininga ang binata at gumulong sa putikan. Tumayo si Jose. Ang mukha ay balot ng putik, dugo at ulan. Tinitigan niya si Mateo na nakahiga sa lupa, hawak ang namimilipit na tiyan. "Iningatan kita ng higit pa sa sarili kong buhay, Mateo," bulyaw ni Jose. Ang boses ay nanginginig sa galit at pagkabigo. "Lahat ng ginawa ko, ang pagpatay sa matandang iyon, ang pagpapatahimik sa nanay mo, lahat iyon ay para matiyak na hindi ka magugutom, na makakapag-aral ka sa pinakamagandang unibersidad, na hindi mo mararanasan ang impyernong dinanas ko noong bata ako na namumulot ng tira-tirang pagkain sa basurahan. At ito ang igaganti mo sa akin. Kakampi ka sa mga taong gustong sumira sa pamilya natin? Hindi ito pamilya," isinigaw ni Mateo, pilit na bumabangon kahit nanginginig ang mga binti. Ang mga luha ay humahalo sa putik sa kanyang mukha. "Isa itong sementeryo. Tay, itinayo mo ang buhay natin sa ibabaw ng mga bangkay nila. Mamamatay tao ka." Nagngalit ang mga ngipin ni Jose. Tumalikod siya at dinampot ang shotgun. Pinunasan niya ang putik sa gatilyo. Wala nang pag-ibig sa kanyang mga mata, kundi ang malamig na desisyon na tapusin ang lahat. Kung hindi siya susundin ng kanyang anak, kung ang anak na ito ang magdadala sa kanya sa kulungan, mas mabuti pang burahin na rin ito sa mundo. Itinutok ni Jose ang baril ng diretso sa dibdib ni Mateo. Ngunit mula sa likuran, isang duguang figura ang biglang sumunggab kay Jose, si Tomas. Kahit may malalim na saksak sa hita, ginamit ng tiyuhin ang kanyang huling lakas upang yakapin ng mahigpit si Jose mula sa likod, pilit na inaagaw ang mahabang baril. Nagpambuno ang dalawang matandang lalaki sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ang kanilang mga katawan ay nagpapagulong-gulong sa maputik at madulas na lupa, nag-aagawan sa nag-iisang sandata na magdedesisyon kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay. "Tumakbo ka na, Mateo! Dalhin mo ang ebidensya sa Maynila!" sigaw ni Tomas habang pilit na inilalayo ang nguso ng baril sa direksyon ng binata. Ngunit hindi tumakbo si Mateo. Nakita niya kung paano unti-unting nakukuha ni Jose ang kontrol. Mas malakas si Jose, mas sanay sa pandarahas. Sa bawat segundo, ang lupang kinagugulungan nila ay palapit ng palapit sa gilid ng isang matarik na bangin. Sa ibaba nito ay ang umaalimpuyong ilog ng makiling na nag-aamok dahil sa matinding bagyo. Ang tunog ng rumaragasang tubig ay nakakabingi, handang lamunin ang sinumang mahulog doon. "Bitawan mo ako, sunog na tuod!" mura ni Jose. Ginamit ang puwit ng shotgun upang paluin ang mukha ni Tomas. Naluwagan ni Tomas ang kanyang hawak. Agad na pumihit si Jose, itinutok ang baril sa mukha ni Tomas, handa ng kalabitin ng gatilyo. Wala nang naisip na iba si Mateo. Sumugod siya muli, tinabig ang braso ng kanyang ama ng buong lakas. Pumutok ang shotgun. Ang nakakabinging ingay nito ay umalingaw-ngaw sa buong kabundukan, tila pinunit ang kalangitan. Ang mga balang sabog ay tumama sa itaas na bahagi ng isang puno, nagpaulan ng mga dahon at kahoy sa kanilang mga ulo. Sa sobrang lakas ng puwersa ng pag-agaw ni Mateo, nawalan ng balanse si Jose.
Ngunit bago pa ito tuluyang matumba, mabilis nitong nakapitan ang kwelyo ng jacket ni Mateo. Ang puwersa ng pagbagsak ni Jose ay humila rin kay Mateo pababa. Nagpagulong-gulong silang mag-ama patungo sa pinakagilid ng bangin. Huminto sila sa mismong bingit. Kalahati ng katawan ni Jose ay nakalaylay na sa hangin habang ang magkabilang kamay nito ay nakasakal ng mahigpit sa leeg ni Mateo na nakapatong sa kanya. Ang mga daliri ni Jose ay tila mga galamay ng bakal na unti-unting pinipiga ang hininga mula sa lalamunan ng kanyang sariling anak. Kung babagsak ako sa impyerno, isasama kita. Nanlilisik ang mga mata ni Jose. Ang mukha ay namumula sa matinding galit at puwersa. Sinubukan ni Mateo na tanggalin ang mga kamay ng kanyang ama, ngunit masyado itong malakas. Nagsisimula ng magdilim ang kanyang paningin. Ang hangin ay hindi na makapasok sa kanyang baga. Ang mga patak ng ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang namamanhid na mukha. Sa gitna ng kanyang paghihirap, naramdaman niya ang isang malamig na bagay na unti-unting dumudulas mula sa loob ng kanyang nakabukas na jacket. Ang brown envelope. Ang envelope na naglalaman ng libreta ng bangko, ng madugong panyo ng kanyang lola at ng sulat ng kanyang ina. Ang kaisa-isang ebidensya na magpapakulong sa halimaw na sumasakal sa kanya ngayon. Dahil sa pagkakadaganan nila sa gilid ng bangin, ang envelope ay dahan-dahang nadudulas pababa sa madulas na putik, ilang pulgada na lamang bago tuluyang mahulog sa rumaragasang ilog sa ibaba. Inilipat ni Mateo ang isa niyang kamay, pilit na inaabot ang envelope. Kung mahuhulog ito, mawawala ang lahat. Makakaligtas si Jose. Walang makakaalam ng katotohanan. Ngunit nang gawin niya ito, mas lalong humigpit ang sakal ng kanyang ama. Wala na siyang lakas. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang bumigat. Nakikita niya ang mukha ni Jose na unti-unting nagiging malabo, isang demonyong nakangiti sa tagumpay. Mula sa kanyang likuran, narinig niya ang isang mabilis na yabag sa putikan, si Tomas. Nakatayo ito sa itaas nila. Hawak ang itak na nakuha niya muli mula sa lupa. Itinaas ni Tomas ang patalim. Ang talim nito ay kumislap sa kasabay na paghampas ng isang matalim na kidlat. Para kay Rosa at Ina, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Tomas kasabay ng malakas na pagbagsak ng itak pababa sa direksyon ni Jose. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang panibagong, nakakabinging putok ng baril ang yumanig sa hangin. Isang putok na hindi nagmula sa shotgun, kundi sa isang kalibre .55 na revolver. Natigil ang lahat sa ere. Ang itak, ang hangin, ang paghinga ni Mateo, isang mainit na likido ang biglang bumulwak at tumalsik sa namumutlang mukha ni Mateo. Naluwagan ng mga kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga likuran ay biglang nagbitak, gumuho dahil sa bigat at sa walang tigil na pag-ulan. Naramdaman ni Mateo ang matinding pagkahulog, ang hangin na humahampas sa kanyang likuran habang nilalamon siya ng kadiliman ng bangin. Ang huling nakita niya ay ang brown envelope na umiikot sa ere, sumasabay sa pagbagsak ng dalawang duguang katawan patungo sa maingay at nagngangalit na ilog. Kaninong dugo ang tumalsik sa kanyang mukha? Sino ang binaril at sino ang bumaril? At sa pagbagsak nilang ito sa kailaliman ng rumaragasang tubig, mayroon pa bang makakaligtas upang isalaysay ang katotohanan? Ang lamig ay parang libu-libong matatalim na karayom na sabay-sabay na tumusok sa buong katawan ni Mateo. Ang pagbagsak sa nagngangalit na ilog ng makiling ay tila pagtalon sa mismong bunganga ng impyerno. Binalot siya ng purong kadiliman kasabay ng nakaririnding ugong ng rumaragasang tubig na pumuno sa kanyang mga tainga. Ang malalakas na alon ay parang mga higanteng kamay na walang awang nagpapagulong-gulong sa kanyang katawan. Inihahampas siya sa mga nakatagong bato sa ilalim ng ilog.
Pilit na idinilat ni Mateo ang kanyang mga mata sa ilalim ng madilim at maputik na tubig. Hapong-hapo na ang kanyang mga baga nagmamakaawa ng hangin. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang hugis na dahan-dahang lumulubog ilang talampakan mula sa kanya. Ang brown envelope, ang kaisa-isang susi upang mabigyan ng katarungan ang kanyang lola at ina. Hindi niya alintana ang kirot sa kanyang nabaling tadyang o ang sugat sa kanyang ulo. Ginamit ni Mateo ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang mga braso at binti upang lumangoy patungo rito. Bago pa man tuluyang lamunin ng kailaliman ang ebidensya, nahawakan ito ng kanyang nanginginig na mga daliri. Ikinapit niya ito ng mahigpit sa kanyang dibdib na parang ito na ang sarili niyang buhay. Nang sa wakas ay makasungaw siya sa ibabaw ng tubig, napabuntong hininga siya ng napakalalim. Ang malakas na ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang mukha. Ginamit niya ang agos ng ilog upang dalhin ang kanyang sarili sa mababaw na bahagi hanggang sa maramdaman ng kanyang mga paa ang magaspang na buhangin at malalaking bato sa pampang. Gumapang siya paahon, inuubo ng tubig at dugo, walang lakas na bumagsak sa malamig na putikan. Habang nakahiga at hinahabol ang kanyang hininga, dahan-dahan siyang lumingala sa itaas ng matarik na bangin na kanilang pinaghulugan. Sa gitna ng dilim at paminsan-minsang pagkidlat, nakita niya ang isang anino. Nakatayo sa pinakagilid ng bangin si General Blanco, basang-basa ng ulan, at ang nanginginig nitong kamay ay nakataas pa rin, hawak ang kalibre .45 na revolver na umuusok pa. Hindi si Jose ang nagpaputok. Ang bala ay nanggaling kay Blanco na dumating sa huling sandali upang iligtas ang buhay ni Mateo. Ang mainit na likido na tumalsik sa mukha ni Mateo kanina ay hindi kanyang sariling dugo, kundi dugo ng kanyang amang si Jose na tinamaan ng bala ni Blanco sa mismong dibdib bago pa sila tuluyang mahulog. Pinilit ni Mateo na bumangon. Ang kanyang mga binti ay parang naging gulaman, ngunit kailangan niyang hanapin sina Jose at Tomas. Sa di kalayuan, dinala ng agos sa pampang ang dalawang katawan. Patakbong gumapang si Mateo patungo sa kanila. Nakita niya si Jose. Nakatihaya ang kanyang ama sa ibabaw ng mga bato. Bukas ang mga mata ngunit wala ng buhay. Ang bala mula kay General Blanco ay tumagos sa puso nito at ang matinding pagbagsak sa mga bato ay tumapos sa anumang nalalabing hininga sa katawan ng halimaw ng San Pablo. Tinitigan ni Mateo ang mukha ng kanyang ama. Walang bakas ng pagsisisi, walang bakas ng pagmamahal. Namatay ito bilang isang taong kinain ng sariling kasakiman, isang taong handang pumatay sa sariling dugo para sa pera. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Mateo. Ang lahat ng pagmamahal na naramdaman niya para sa lalaking ito ay namatay kasama ng mga katotohanang natuklasan niya ngayong gabi. Sa di kalayuan, narinig niya ang isang mahinang pagubo. Ibilis na nilapitan ni Mateo si Tomas. Ang kanyang tiyuhin ay nakasandal sa isang malaking troso. Ang katawan nito ay puno ng malalalim na sugat mula sa saksak at sa pagkahulog, at ang bawat paghinga nito ay may kasamang dugo. "Tito Tomas!" lumuluhang tawag ni Mateo. Dahan-dahang itinaas ang ulo ng matanda at inilagay sa kanyang hita. "Huwag kang bibigay. Parating na ang tulong, parating na si General Blanco." Ngumiti ng bahagya si Tomas. Ang peklat sa kanyang mukha ay tila hindi na nakakatakot, kundi naging simbolo ng isang napakatapang na mandirigma na ipinagtanggol ang kanyang pamilya hanggang sa huling hininga. Dahan-dahan nitong inangat ang kanyang nanginginig na dugo ang kamay at hinawakan ang pisngi ni Mateo. Hindi na kailangan, anak," bulong ni Tomas. Ang boses ay halos liparin ng hangin. "Tapos na ang paghihirap natin. Nagawa ko na ang pangako ko sa nanay mo. Iniligtas kita. Hawak mo. Hawak mo ba ang ebidensya?" Napatango si Mateo. Ipinakita ang brown envelope na mahigpit na nakasiksik sa kanyang jacket. "Hawak ko po.
Hindi mabubura ang mga kasalanan niya, malalaman ng lahat ang totoo. Mabuti. Unti-unting pumikit ang nag-iisang mata ni Tomas na may paningin. Isang mapayapang ngiti ang nanatili sa kanyang mga labi. Patawarin mo kami, Mateo, sa mga taong itinago namin ito sa iyo. Mabuhay ka nang walang takot. Malaya ka na. Iyon ang huling mga salita ni Tomas. Ang dibdib nito ay huminto sa paggalaw. Tuluyan nang binawian ng buhay ang taong isinakripisyo ang 20 taon ng kanyang kalayaan upang magtago sa gubat. Nag-aantay lamang ng tamang sandali upang iligtas ang nag-iisang anak ng kanyang pinakamamahal na kapatid. Napayakap si Mateo sa walang buhay na katawan ng kanyang tiyuhin at umiyak ng buong kapaitan sa ilalim ng walang awang buhos ng ulan. Umiyak siya para sa kanyang lola na pinatay sa sarili nitong higaan. Umiyak siya para sa kanyang ina na unti-unting nilason at pinahirapan ng isang buong taon. At umiyak siya para sa kanyang sarili sa lahat ng kasinungalingan na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Makalipas ang ilang linggo, sumabog ang pinakamalaking iskandalo sa buong kasaysayan ng Laguna. Katulad ng ipinangako ni Mateo, dinala niya ang brown envelope kasama si General Blanco sa head office ng National Bureau of Investigation sa Maynila. Hindi na nila pinagkatiwalaan ang mga lokal na autoridad. Ang mga ebidensyang natagpuan sa loob ng plastik, ang madugong panyo na may DNA ng kanyang Lola Maria, ang liham ng pag-amin ni Rosa tungkol sa unti-unting paglason sa kanya gamit ang thallium, at ang libreta ng bangko na nagpapatunay ng panloloko sa insurance ay naging sapat upang wasakin ang imperyong itinayo ni Jose Santos. Hinukay ng mga tauhan ng NBI ang buong asyenda ng mga Santos at sa wakas, natagpuan nila ang mga kalansay ni Lola Maria na inilibing ng malalim sa ilalim ng pundasyon ng lumang bodega. Ang kaso ay nagbukas din ng sunod-sunod na investigasyon laban sa mga kasabwat ni Jose. Ang tiwaling doktor sa Los Baños na gumawa ng peking death certificate ay inaresto at tinanggalan ng lisensya. Ang alkalde ng San Pablo na nagbigay ng proteksyon kay Jose, 22 taon na, ang nakararaan ay sinampahan ng patong-patong na kasong graft and corruption at obstruction of justice. Kasama ang ilang matataas na opisyal ng pulisya. Wala nang lugar na mapagtataguan ang mga taong nakinabang sa madugong pera ng pamilya Santos. Si General Blanco ay binigyan ng parangal ng gobyerno dahil sa kanyang hindi natitinag na paninindigan. Kahit na siya ang nakapatay, kay Jose idineklara itong self-defense at pagtatanggol sa buhay ni Mateo. Ngunit para kay Mateo, ang mga balita sa pahayagan at telebisyon ay walang dalang tunay na ginhawa. Ibinenta niya ang buong asyenda sa San Pablo at ibinigay ang malaking bahagi ng pera sa mga kawanggawa at bahay ampunan. Ayaw niyang mapunta sa kanya ang anumang sentimo na nanggaling sa kamay ng kanyang ama. Isang hapon, sa ilalim ng kulay kahel na kalangitan, mag-isang nakatayo si Mateo sa loob ng sementeryo. Sa kanyang harapan ay 3 malilinis at puting puntod na may mga sariwang bulaklak ng ilang-ilang at sampagita. Ang puntod ng kanyang Lola Maria, ng kanyang inang si Rosa at ng kanyang Tito Tomas na binigyan ng bayaning paglilibing. Sa wakas, magkakasama na muli ang mga taong tunay na nagmahal sa kanya sa isang lugar na walang kasinungalingan at walang pananakit. Sa kabilang banda, ang katawan ni Jose ay ipinakremate ng gobyerno at ang mga abo nito ay itinapon sa isang hindi kilalang lugar nang walang sinumang dumalo ni isang tao. Huminga ng malalim si Mateo. Ang hangin ay hindi na kasing bigat ng dati. Pakiramdam niya ay tuluyan nang natanggal ang mga kadena ng madilim na kasaysayan sa kanyang mga balikat. Subalit, nang umuwi siya sa kanyang inuupahang maliit na apartment sa Maynila upang magsimula ng bagong buhay, hindi niya inaasahang may isang huling anino na susunod sa kanya. Pumasok siya sa banyo at binuksan ang gripo upang maghugas ng mukha. Habang iniaangat niya ang kanyang paningin sa salamin,
bigla siyang nanigas. Sa pamamagitan ng malamlam na ilaw sa loob ng banyo, tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon, ang hugis ng kanyang panga, ang matangos na ilong, at higit sa lahat, ang kanyang mga mata. Sa loob ng isang nakakakilabot na sandali, hindi ang kanyang sarili ang nakita niya sa salamin. Nakita niya ang mga mata ni Jose, mga matang tahimik, nanlalamig, at kayang magtago ng kahit anong sikreto sa likod ng isang perpektong ngiti. Napahawak si Mateo sa gilid ng lababo, nanginginig ang mga daliri. Dumadaloy sa kanyang mga ugat ang parehong dugo na pumatay sa kanyang pamilya, dugo ng isang halimaw. Ang matinding katanungan ay nagsimulang gumapang sa pinakamalalim na sulok ng kanyang isipan, parang isang lason na hindi mahanapan ng lunas. Kung dumating ang araw na siya rin ay mapitpit sa pader, na siya rin ay maubusan ng pagpipilian at kailanganing protektahan ang kanyang sariling interes at kinabukasan. Lalabas kaya ang demonyong natutulog sa kanyang dugo? O kaya ba niyang putulin ang sumpa ng Pamilya Santos magpakailanman?